Yung budget, kung maalala ninyo, meron akong ginawang interview pagkatapos ng pag-resign ko sa Department of Education. Sinabi ko doon yung mga dahilan kung bakit ako nag-resign. Isa dun sa mga sinabi ko ay yung budget. Kasi na-experience ko talaga siya sa Department of Education. Noong first year, ang budget namin for school building program ng DepEd kinuha ng House of Representatives. Hindi ko na maalala kasi yung numbers na yun. Wala yung pag-ibig ko. Pero malaking portion doon, more than half, kinuha ng House of Representatives. Tapos, ang iniwan na, mas malaki pa yung sa House of Representatives kasi sa Department of Education. Tapos, sabi ko, doon sa USEC namin for finance, kasi matagal na siya doon, dahil siya USEC namin. Sabi ko, bakit ganito? Bakit mas malaki yung House of Representatives? Kasi sa DepEd, na tayo yung nakakaalam saan ang mga school na kailangan gawin. Sabi niya, ganyan talaga yan. Pwede ba yan? Sabi ko, congressman yung nagsasabi kung saan ilalagay yung building. So sabi ko, pwede ba yan? Sabi ko, di ba pork yan? Sabi ko, hindi niya dinagdag, hindi niya pinapakita na sa kanya yun kasi nakatago siya sa listahan ng DepEd. Kasi ibibigay nila sa amin eh. Sabi ko, di ba pork yan? Sabi niya, hindi talaga. Yan talaga ang ginagawa. Para ka ma-approve, ibibigay mo yung portion nila para makalusot ang budget mo. So, ang nangyari nun, kasi hindi pa sila nakakanda, sabi ko, para lang lumusot yung budget, sabi ko, okay, sige. Pero, dadaan pa rin sa DepEd ng listahan. So, ang nangyayari, sasagutin sa DepEd, mag-verify namin. Kasi priority list ba ito ng sinabi ng House of Representatives na school buildings. Kasi alam niyo, dahil na ito local government, diba? Mayor ako. Pag pumupunta ka sa barangay, tapos papasok ka sa school, yung teachers, yung principal, hihingi talaga yan ng school, classroom, sa classroom. Kapag ka, meron mga schools na kulang ang classroom, meron mga schools na meron na silang guidance center, meron pa silang faculty room, meron pa silang kung anong classroom room, sobra-sobra yung kanilang classroom. Kasi bigay ng politiko yan. Bigay ng mayor, bigay ng congressman, bigay ng governor. So, ano nangyari? Hindi pantay yung apportioning ng resources. So, ganun din yun. Ang isa ng House of Representatives, ang congressman nagsasabi kung saan. So, syempre diba, kung nasaan yung boto niya, lalo pati gusto niya magpabango sa mga teachers, doon niya ilalagay yung classroom sa school na yun. So, hindi talaga masasolve yung backlog, yung shortage. Kung ganyan, kulang na yung pera, malaki na yung shortage, ganyan, pinupulit ko pa. So, sabi ko, pork yan. Sabi ng, kasi para lumusot, sabi ko, para ma-approve na yung budget, lumusot na yung budget natin. Bigay nila sa atin yung list, i-verify natin kung totoo nga yung need at the school level. Kaya medyo tumagal. Tumagal yung 2023. Kasi bine-verify sa school. Kung may kailangan na talaga. Tapos umagaan pa siya sa DWH, bine-verify nila ulit. Soil testing. Kung meron ba talagang area. Kasi meron minsan politiko na bibigay ng classroom. Wala namang area. Doon sa kaaralan. So, pag the next year, ito ng
before ako, nag-decide ako after nun, kasi naisip ko, hindi ko na talaga kaya ito. Ang isang taon ka nilang nagagawa. Sa susunod na budget, ang ginawa nila, dinagdagan nila ang budget ng Department of Education ng 5 billion. Ito yung budget namin nasa 19 billion ang school. Ang kinuha nila na 5 billion, kinuha nila sa repair. So may 6 billion kami for repairs ng mga classroom. Kinuha nila yung 5 billion, dinagdag nila sa new construction. So, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yun ang binigay nila sa DepEd. Kinuha nila yung buong namin. At natuto sila. Natuto sila kasi the previous year, sinabi ko, dadaan sa DepEd ng listahan. This, before ang nag-design, ginawa nila, yung lista na nila, yung mga paaralan, saan na paaralan, ilang classrooms. Tapos na-catch nila yung general appropriations bill sa gawin. Nilagay nila doon. So pagdating ng lang sa Senate, nakalagay na yung listahan. Sabi ko, doon sa isang isip namin sa DepEd, sabi ko, alam mo, kung pork yun, na tinago niya sa listahan ng DepEd, lamang pork yan. Kasi siya na mismo ang naglagay ng listahan. Sabi ko, i-question na natin yan sa Supreme Court ang budget. Sabi ko, kapag pinisyon mo kasi yan, katagal tayo. Katagal yung budget natin, hindi tayo makakagalaw. So sabi ko, okay, hindi ko tayo sa mga senators. In fairness sa mga senators, tinanong nila during the budget meeting nila, tinanong nila kung maalala niyo yung interpellation ni Senator J.B. Estrada. Tinanong niya talaga, sa inyo ba nanggaling ang listahan? Hindi. Sino gumawa ng listahan? Pero, syempre pagdating sa DICAM, dalawang tao na yung nag-desisyon nila. Si Saldi po, tsaka si Marco Linares. Wala rin nangyari. So yun, ipaisip ako, sabi ko, ganito ang gagawin nila. Sabihin nila lagi, babanatan ka nila lagi, tapos hindi ka pa nila papagalawin na maayos sa trabaho mo, parang sobrang hindi na tama yung ginagawa. Sabi ko, alis na lang ako dito kasi ako na naman yung pipirma, masakit sa loob ko na ako na naman yung pipirma as Department of Education Secretary. Ito lang po kung anong nangyayari doon sa loob. Masakit sa akin na hindi ako makaprotesta kasi kasama ako. Ako yung secretary mismo. So, magreklamo ka pa ba sa sarili mo?